Isang dating basketball superstar, ganito nakilala si Arnolfo Arnituadles. Subalit isang madugong krimen ang tatapos sa kanyang buhay. Swak na usapang sports, halo-halo Sports Republic, dribble na mga idol! Pwedeng sabihin na napakaswerteng mga nilalang ang mga manlalarong nakakasalta sa PBA. Dahil alam naman nating lahat na basta ang isang player ay napakontrata sa isang PBA team, milyon ang pinag-uusapang sahod. May mga player na nabibiyayaan ng mahabang playing career, ngunit mayroon din naman na maikli lang ang naging buhay. Narito ang listahan ng ilan sa mga PBA players na maagang binatnan ng kamatayan. Ang una sa ating listahan ay si Chris Bulado. 47 years old lang siya nang pumanaw. 11-time PBA champion si Chris Bulado. Ang biruan nga noon sa PBA, may agimat daw ang 6'6" big man dahil nagcha-champion ang bawat team na kanyang mapuntahan. Second rounder si Bulado noong 1994 sa PBA Rookie Draft. Nabiyayaan nga ng 11 championship, kasama ang isang Grand Slam sa team ng Alaska noong 1996. Nagretiro siya sa PBA noong 2003. Noong 2013 pa nakatira sa Cambodia si Chris Bulado. Nagsilbi siyang coach ng isang basketball team ng isang international school, and at the same time ay nagmamanage ng sariling restaurant. Nagwakas ang buhay ni Chris Bulado sa isang motorcycle accident sa naturang bansa. Sigurado hindi pa rin nakakalimutan ng mga PBA fans si Ray Cuenco na mulaklak ng gusto ang kanyang PBA career sa ilalim ng playing coach na si Robert Jaworski. Tinanghal siyang most improved player noong 1990. Sa kasamaang palad, maaga siyang pumanaw sa batang edad na 36 years old dahil sa liver cancer. Isa pa sa maagang namayapa ay si Brian Gahol. Ang former UP Maroon Star ay 6 na taong naglaro sa PBA. Madalas siyang magkaroon ng injury kung kaya't di siya masyadong nagtagal sa liga. Nagpalipat-lipat siya sa 4 na team sa PBA. Nang matapos ang kanyang PBA career, kumandidato siya at nanalong City Councilor sa isang bayan sa Laguna. Noong 2014, na-involve sa aksidente ang van na dinadrive ni Brian Gahol habang siya at ang kanyang mga kasama ay patungo sana sa lamay ng isang namatay na kaibigan. Namatay si Gahol sa naturang aksidente. Isa pang big man na maaga ring pumanaw ay si Guido Babilonia. Siya ay naging matibay at maaasahang backup ng mga star player na gaya ni Benji Paras at Jerry Codinera. Pero bigla siyang huminto sa paglalaro nang ma-diagnose na may sakit siya sa puso. At dito na siya pumasok bilang assistant coach ng UE Red Warriors. At noong 2007, itinakbo siya sa ospital matapos dumaing ng paninikip ng dibdib. Namatay siya ng araw na iyon. 40 years old siya nang pumanaw. Isa rin sa tumatak sa isipan ng mga basketball fans ay si Rick Marata. Maaga ring sumakabling buhay ang 5'7" na si Marata. May kabuuang 397 games ang kanyang nalaro sa 5 taon ng kanyang paglalaro sa PBA. At para sa kaalaman ng lahat, si Rick Marata ay uncle ni Cyrus Baguio. Nag-migrate sa US si Rick Marata after niyang magretiro sa PBA noong 1997 kasama ang kanyang pamilya. Ngunit noong April 17, 2010, nasawi si Rick Marata sa New York dahil sa komplikasyon mula sa intestinal surgery. Naging pinaka-controversial naman ang wala sa panahong kamatayan ni Arnolfo Arnituadles. Binaril siya sa pagitan ng kanyang 2 mata na naging sanhi ng agaran niyang pagkamatay. Siguradong natatandaan pa rin siya ng mga medyo may edad ng basketball fans. Isa siya sa mga naging haligi ng Barangay Ginebra sa ilalim ni playing coach Robert Jaworski. Pero bago siya napunta sa Ginebra, si Tuadles ay naglaro muna sa Alaska Aces at naging Rookie of the Year noong 1979. Siya rin ang kauna-unahang manlalaro na nagwagi ng 2 championship sa loob ng isang season. Sa Shell muna, tapos inatrade siya sa Prestos sa kalagitnaan ng second conference. 13 years siyang naglaro sa PBA.
sa 7 magkakaibang team at isa na nga rito ang Barangay Ginebra. Na magretiro sa PBA, sinubukan ni Tuadles na pumasok sa mundo ng politika pero nabigo siya. Sinubukan din niyang magnegosyo ngunit sadyang mailap sa kanya ang swerte sa mga larangang ito. At marahil, upang libangin ang sarili ay natuto siyang magsugal. At ito pala ang maghahatid sa kanya sa maaga at malagim na wakas. Sa gitna ng kanilang pagsusugal, nagkapikunan sina Tuadles at ang noon ay board chairman na si Ambet Antonio. Binaril siya ni Ambet Antonio ng malapitan at sapul siya ng punglos sa pagitan ng kanyang dalawang mata. Patay si Tuadles. Nahatulan ng 30 taong pagkabilanggo si Mr. Antonio pero ibinaba ng Supreme Court sa 14 years ang hatol sa kanya. Ibinaba rin ang kaso mula sa murder to homicide. At noong 2004, nabigyan ng parole si Mr. Antonio. Saad noon ang balo ni Tuadles, napatawad na raw niya ang kriminal na pumatay sa kanyang asawa. Hanggang dito na lamang. Hasta la vista, mga idol.